So ayun po guys, makikibalita tayo dito sa dahig, no, kung saan mayroong mensahe si former President Duterte. Sa pamamagitan po yan, ibinahagi po ni Kitty Duterte ang kanyang bunsong anak. So pakinggan po natin mga kababayan yung matinding mensahe ni former President Duterte. At makikibalita din tayo kung kumusta na po ba ang lagay ni former President Duterte. Okay lang ba siya? O ah, may mga karamdaman na ah, nararamdaman. So pakinggan po natin yung pahayag po ni Kitty Duterte, ang kanyang bunsong anak. So pakinggan na po natin mga kababayan. Sinabi niya na ipagpatuloy natin to because ipagpatuloy natin kung anong ginagawa natin because we cannot keep going on like this. The country cannot keep going on like this because the lives, especially of the youth, are at stake. Is he aware as well of the developments such as yung mga pag-file ng plunder case sa mga kaibigan niya? Meron siya mga reaction about that? Syempre, ano siya, yung parang mukha niya na ganon, alam niyo yun, di ba? So, parang no comment siya dun na part, pero kaya naman daw yan ni Sen kasi malaki ang tiwala niya and alam niyang may panindigan sila. Most people, when they come across us, when they come across me, they think of us as brave people, kanang mga isog yun, kibisaya, ay ana. And I get that and I appreciate that. Ang ano ko lang sa inyo, no, I think we should all stand by something. We should all continue to stand by something. We should all dapat dili gyud bend ang ato ang principles ba. So for the Filipinos, you keep standing for what you think is right. You keep standing by what you believe in kasi we are nothing without our principles. We are nothing without the Welcome to Utopia. Everything you could ever want is right here. But you'll soon realize, beneath every floor, the very things that we fight and we Veronica Kitty Duterte, good afternoon. How are you today? I'm okay, I'm doing fine. It's a bit more chilly today compared to the recent days. Kaya jacket tayo ngayon. Kit, how was your visit with Tatay Digong today? It was good actually. I'm grateful. I feel blessed that I think he's doing okay. Not in the perfect condition, but okay. It's enough for me, for us. Kit, is it okay to ask during your visit, meron ba siyang mga bagay na gustong matikman ulit such as mga pagkain sa Pilipinas? Or Nagtanong siya kung anong, kasi sabi ko sa kanya, pagsulod ni mo din, kami tanan ang namayat, ikaw ang nanambok. So, basig kami ang priso. So, nagtanong siya kung ano ba yung kinakain mo, bakit nawala na yung taba mo. So, sabi ko, yun pa rin, pero I had danggit. Isa sa mga paborito talaga namin kahapon. Luto ni Mama Corpio. Danggit. Tsaka yung talagang maalat na danggit. Then, parang nalungkot ako kasi parang nainggit siya. Parang ano yung mukha niya. Kasi I don't think it's allowed there because of the smell. So, also. ayun, for sure pulad, danggit, and yung mga inato ganing mga native sa Amoa, labi na ka ng mga parat na pagkaon kay maumag yun na iyahang kanang fitting yun sa iyang taste buds. Above all else, does he miss Davao as much as everybody else is? Gipanguntana po na ho kay nagkuan man ka. Yes, he misses the whole Philippines yun, most especially Davao. But I asked him what he misses the most about home. Pamilya yun daw, number one. And then, sunod na ang mga laing butang, mga people, and also the places. Kit, today is the end actually no of the INC rally. Pierre Ardi made mention yesterday during sa interview nimo na kung anong ginagawa ng tao, ipagpatuloy nyo lang. Yes. Na were you able to share to him that matatapos na yung rally for today? So, ingon ko na I told him that it's the last day today. Sabi niya, he hopes that everything goes well, especially for the people. For the people.
Is there something that he wished to extend to the Filipino in as far as, pagpatuloy ang laban or in as far as... Yun pa rin, ipagpatuloy niyo yan. Kasi nalulungkot siya na actually tinawag niyang parang lawless na daw ang Pilipinas. I informed him also of I think, so many incidents of school violence in the span of a month. Yes. Tapos may bago akong nakita, I think, a school stabbing incident in Zamboanga. Correct. So talagang nalungkot siya at sinabi niya na ipagpatuloy natin to because ipagpatuloy natin kung anong ginagawa natin because we cannot keep going on like this. The country cannot keep going on like this because the lives, especially of the youth, are at stake. Is he aware as well of the developments such as yung mga pag-file ng plunder case sa mga kaibigan niya? Meron siya mga reaction about that? Siyempre, ano siya, yung parang mukha niya na gano'n, alam niyo yun, di ba? So, parang no comment siya dun na part, pero kaya naman daw yan ni Sen kasi malaki ang tiwala niya. And alam niyang may panindigan sila. So, ayun, kasi wala he can't do much kung kahit anong sabihin niya. It's not as if may magagawa siya from inside. May question ba kayo guys from the... Classmates? Yeah. Alvin lang, perfect. but Madamana? Help po. Ang help niya. Health niya, I think now most of you got the hint that I am not as worried these days. Hindi pa rin tayo kampante kasi he is 81 years old. But I think the shift in his mental state has been a big impact to his overall health. Hindi naman sa masaya siya doon. Sabi niya, kailan ba daw matatapos yung pagdudusa niya doon? But he's okay. Actually, no, nagkarakarap ako pasulod. Wala ko nidagan ganina. Wala. Wala ko nidagan. Pero nagkarakarami pasulod kay malate na lagi ko. Pero pag-abot na ko dito, usa ka oras pa ko naghuwat kay nagkaon pa siya. So, sige na lang at least no ni kaon. So, he's okay. Gusto niya ikaon na cake. Wa daw siya kahinumdum basta lami daw parat. Basta parati. Basta parat. But Kit, for you as a Duterte, no, I know that surname comes with a much heavy burden to some. No, if characterize that, is there something that you wishes to extend to the Filipino people? I know we always ask that, but perhaps with the development happening in the Philippines, you have a different discerning thoughts or convictions. I think that most of the people, most people when they come across us, when they come across me, they think of us as brave people, kanang mga isog yun, Bisaya, Ingana, and I get that and I appreciate that. Ang ano ko lang sa inyo, no, I think we should all stand by something. We should all continue to stand by something. We should all dapat dili gyud bend ang ato ang principles ba. So for the Filipinos, you keep standing for what you think is right. You keep standing by what you believe in kasi we are nothing without our principles. We are nothing without the very things that we fight and we live by. Kitty, on behalf of the Filipino community all over the world, lumaban kayo kasi we are with you in this fight. Lumaban tayong lahat, patuloy sa laban, mabuhay tayong lahat. Thank you, Kit. Thank you. Ayun po yung buong mensahe, no? Patungkol dito sa update kay former President Duterte. Okay naman daw si former President Duterte at sa ngayon daw hindi daw nakashade si Kitty Duterte kasi nakikita niya daw maayos daw yung maliwalas daw si former President Duterte. Tapos may mensahe siya sa mga Pilipino na pagpatuloy daw natin yung mga ganitong ginagawa, no, lalo na yung panawagan at yung pagrarally ng mga Pilipino lalo na sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. So para marinig ng gobyerno, pero sa palagay ko mga kababayan hindi naririnig ng gobyerno, parang ano lang, no, niririnig dito, lapos dito sa kabila, ganun yung nangyayari, no. So hintayin na lang talaga natin yung darating na election
Pero sana may magkaroon ng eleksyon, no? Baka mamaya hindi magkaroon, mga kababayan. Kasi nga may usap-usapan, may mga naririnig tayo na i-extend daw ang termino nito ni BBM. Sabi nga ng ibang mga vlogger, extend daw si PBBM, gawin daw Prime Minister, mga kababayan. Pero syempre yung ibang mga hindi rin papayag, lalo na itong mga camping, mga kababayan. So alam na naman natin na dumidikit lang sila dito kasi para patalsikin itong mga kapartido ng Duterte. Pag napatalsik na lahat, kakalabanin na din nila yan yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganyan lang yan, mga kababayan. Talagang nagaano lang sila, nagpapakaremdaman na inuuna lang nila itong mga Duterte, susunod nila itong administrasyon ni BBM. So yun lang po, mga kababayan. Mag-comment po kayo anong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Kitty Duterte. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating YouTube channel, mga kababayan. Maraming salamat po.